Hindi rin po namin alam eh. Basta bigla na lang siya lumabas sa ilalim ng lupa. Tapos ginulat kami sa sasakyan. Para siyang halimaw, Father. Ha? Teka, paano ka nakarating dito? Kanina nandun ka lang. Kasi biglang naging pangontra po yun sa alagad ng dilim, Father. Kasi napaso nun si Kuya Oson eh. Nung inaatake siya ng pag-aswang niya. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig dyan. Lalo na sa inyo, Miss Clark at Sir Jay. Meron po akong kwentong nais ibahagi. Buwan po yun ng Disyembre at saktong umpisa ng simbang gabi. Ayoko na pong magpaligoy-ligoy pa, kaya uumpisahan ko na agad ang kwento. Ako nga po pala si Cedric. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bakit kaya naisipan ni Father Dong lumipat sa maliit na bayan na ito, no? Malay natin, para siguro makaiwas sa masikip na simbang gabi. Tsaka, bakit ka ba tanong ng tanong? Parehas lang naman hindi natin alam, di ba? Tsaka baka kailangan talaga ng simbahan na yun ng pare. Malay mo, wala silang makuha. Alam mo naman si Father Dom, di ba? Sa bagay, ayos na rin yun. At hindi kasi makatiis din si Father Dom minsan. Kapag may nangangailangan, lalarga agad siya. Basta may oras lang. Kaya nga wag na maraming tanong. Sumunod na lang tayo. Ay nako, ayan o, umulan pa. Dudulas ang daan. Hindi pa naman simentado dito. Bakit kaya, no? Tanong na naman. Hindi kasi yung doon banda kanina sa dinadaanan natin, putol yung sementadong kalsada. Tapos, dito, lupa na. Malay mo, walang budget. Ganun naman talaga eh. Kung sa bagay. Pero gaano kaya kahaba yung daan dito, no? Sa tingin mo may alam ako? Oo nga, wala kang alam. Seth, sa tingin mo, bakit madaldal ang kalbo? Tanungin mo sarili mo, bakit ka nga madaldal? Kasi, baliktad ng kalbo, bokal. Bokal? Vokal! Pre, nagbibiro ako eh. Bisa tawanan, naging slow ka. Kalbo pre, kalbo, gawing kalbo. Para maging baliktad niya, bokal. Ay, ewan ko sa'yo Jason. Di ko akalain na mas corny ka pala sa akin. Matulog ka muna dyan, mahaba pa yung biyahe. Grabe to, hindi talaga natawa. Gusto ko namang matawa nun pero pinigilan ko para maasar ko siya. Papunta kasi kami sa bayan na nilipatan ni Father Dom. Maliit na bayan lang yon at may kalibliban. Sa kasagsagan ng biyahe, bumuhos ang malakas na ulan. Dumidilim noon ang kalangitan at nagsisimula na ring kumulog at kumidlat. Paparating na kami sa bayan noon at sa hindi inaasahan, habang tumatakbo ang sasakyan na sinasakyan namin, sa unahan ay natatamaan ng ilaw ng sasakyan ang gumagalaw sa lupa na makakasalubong pa namin. Ano yan? Huy, nakita niyo ba yon? Hayop ba yan? Bakit parang... Cedric, ano yan? Hindi ko alam Manong, iliko mo na. Diyos ko, anong klase nilang yan? Muntik pa kami nung bumaliktad dahil dumaan ng isang gulong sa butas na daan. Mabuti na lang, magaling sa pagmamaneho ang driver namin, kaya nabawi niya yun agad. Nailiko niya ang sasakyan at napaharurot yon sa pagtakbo sa gitna ng ulan. Matinding kilabot noon ang nararamdaman ko at naiiwan pa nga ang paningin ko sa likuran, pero hindi ko na makita ang nilalang na yon dahil nilamon na ito ng dilim. Ano yun? May idea kayo kung ano yun? Wala syempre. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Talaga bang may ganun na nilalang? Halos lahat kami nagtanong. Kahit yung driver namin natatarantas sa pagmamaneho habang nagtatanong. Syempre lahat kami hindi alam ang sagot. Sino ba naman kasi ang hindi mabibigla
kung bigla mo na lang matunghayan ang isang nilalang sa harapan mo na may nakakahindik na itsura. Kitang-kita ko pa noon ang namumula niyang mga mata. Matutulis ang mga ngipin at dahil nakatapat siya sa ilaw ng sasakyan, naklaro ko talaga na hugis tao siya, pero parang hayop rin. Oh, bakit ganyan ang mga itsura nyo? May nakita kaming hindi normal, Father. Hindi normal. Bakit kayo nakakita ng ganon? Di rin po namin alam eh. Basta bigla na lang siya lumabas sa ilalim ng lupa. Tapos ginulat kami sa sasakyan. Para siyang halimaw, Father. Hindi magandang salita yan, ha? Pasensya na ho, Father. Pero yun po talaga yung nakita namin eh. Nagdasal ba kayo bago kayo bumiyahe dito? Ako po nagdasal ako sa isip. Hindi ko lang po alam kay Jason. Nagdasal ako kanina sa banyo, Father, nung nagbabawas ako. Ganun ba? Ano naman ang sinabi mo sa dasal? Salamat, Lord, kasi nakapagbawas din ako sa wakas. Kung sa bagay, hindi naman masama yung pagdasal ang maayos na pagbabawas. Pero hindi ka nagdasal na sana maayos na pagbiyahe nyo papunta rito. Nakakita tuloy kayo ng kung ano-ano sa daan. Ang mabuti pa, pumasok na kayo. Dahil masyadong malamig rito. Iba talaga ang kalog ni Jason. Tila sanay na rin si Father sa mga kalokohan niya. Tamang pahinga lang ang ginawa ko pagkarating namin roon. Hindi pa rin kasi nawala sa isip ko ang nakita naming nilalang. Halos nadala ko pa nga yun sa panaginip ko nang makatulog ako. Kinabukasan naman, maaga kaming nagising para mag-asikaso ng mga gamit ni Father. Linggo kasi kaya maaga pa sisimulan ang misa. At sa oras naman ng misa, paulit-ulit kong pinagdarasal na sana mawala na sa isipan ko ang nilalang na yon dahil nahihintakutan ako palagi. At nang matapos naman ang misa, napadpad ako sa labas ng simbahan at sa gilid ng gate nito, nakita ko ang isang babaeng maganda na nagtitinda ng mais. Ayos to ah. Miss, magkano po yung mais? 10 lang isang supot. Bibili ka ba? Ito, mainit pa. Sweet corn ba yan? Sweet pearl. O sige, isang supot, pabili ako. Oh, itong bayad oh. Salamat ah. Oh, ito na yung mais mo. Aray ko. Ano ba nangyari? Aray ko. Hoy ano, ayos ka lang ba? Ha? Teka, paano ka nakarating dito? Kanina nandun ka lang. Hala, yung driver oh. Aray ko. Teka, yung driver miss. Tumama yung ulo niya sa pader. Bangon ka muna. Tara. Ang bigat mo. Ha? Sorry. Oo, sige. Babangon na ako. Tulong! Tulungan niyo kami! Yung driver, tumutuloy yung dugo sa ulo niya! Tulong! Tulong, dalhin natin siya sa ospital! Manong, ayos ka lang ba? Nanginginig ang katawan ng Manong na yon at parang gripong tumatagas ang dugo sa noo niya. Mabuti na lang, may agad na nagboluntaryo na tricycle noon, kaya agad namin siyang kinarga. Mabuti na lang hindi malayo ang ospital roon, kaya nakarating kami agad. Mabilis na inasikaso ng mga nurse ang taong yon. Hindi pa kami umalis agad dahil hinintay ko pa siyang makausap ng maayos yung tinawagan niya. Pagkatapos noon ay hinarap niya ako. Pasensya ka na, naabala pa kita dito ah. Oh, bakit ka humihingi ng pasensya? Di ba may tindahan ka doon? Nasira pa nga eh. Ayos lang yun. Ang importante, nadala natin tong si Manong dito sa ospital. Pwede mo na pala akong iwan dito. Baka kailangan ka na sa simbahan eh. Paano ka? Yung tindahan mo doon? Hayaan mo na yun, di naman yun importante. Ha? Hindi importante? Bakit naman? Hanap buhay mo yun ah. Basta, hayaan mo na yun. Sige na, bumalik ka na doon. Mamaya hanapin ka na ni Father. Ay, pero miss, may tanong lang ako. Paano mo nagawa yun?
Ang alin? Yung pagligtas mo sa akin. May lamesa kaya sa pagitan natin. Pero bigla ka napunta sa akin ng isang iglap lang? Paano yun? Paano namang isang iglap? Sakto lang ang oras nun sa mabilis kong pagkilos. Pero syempre nakita ko at napansin kung gaano kalimitado ang oras na yon para sa kanya na mapunta sa akin. Alam kong lumulusot lang siya at nagtataka talaga ako kung paano niya nagawa yon. Malinaw din sa akin na ayaw niyang pansinin yon, kaya mahina na lang akong tumango at nagpaalam sa kanya na umalis. Pagbalik ko sa simbahan, agad akong tumulong kay Jason sa mga gawain. Pero tinanong ako ni Father tungkol sa nangyari. Sinagot ko naman ang bawat tanong niya at napakwento na rin. Yung tindahan nga po ng babae dyan, nasira. Binangga po kasi ng motor na yun. Pero para sa kanya, ayos lang daw. Hayaan mo. Pinaasikaso ko na ang tindahan niya dyan. May maibebenta pa sa mamaya. Mabuti naman tumulong ka para madala sa ospital ang taong yon. Nakakaawa naman po kasi. Maganda yan. Manatili kang mabuting tao sa iba. Dahil higit na kabutihan pa ang darating sa iyo niyan. Matutuwa ako sa ginawa mo, anak. Maraming salamat po, Father. Mag-agahan ka muna. Marami tayong gagawin mamaya para sa unang araw ng simbang gabi. Bukas na po pala yun, no? Sige ho, pasok na po muna ako. Totoo nga na pinaasikaso ni Father ang tindahan ng babae. Tila malapit din siya sa simbahan. Pagpasok ko naman sa loob, nadatnan ko si Jason at iba pang sakristan na kumakain roon. Automatic na inulan ako ng tanong ng kaibigan kong kalbo. Kaya napakwento na ako tungkol sa napansin ko sa babae. Oh, imposible yun. Ganun ang distansya nyo tapos nakalapit siya sa'yo para iligtas ka. At nagawa pa niya. Hindi nga ako makapaniwala nun eh. Tsaka yung tinitinda niya, parang hindi importante sa kanya yun. Kasi sabi ko yung tindahan niya nasira, pero sabi niya, hayaan na lang daw yun. Oh, grabe. Pero kung sa bagay, importante ang buhay ng tao kumpara sa ibang bagay. Baka yun ang iniisip niya. Kung sa bagay, pwede nga rin. Tinanong mo ang pangalan. Hindi nawala sa isip ko. Pinabalik niya na ako dito eh. Sumunod naman ako. Tanungin mo mamaya. Maganda ba? Gaganyan-ganyan ka ah. Sige ka, susumbong kita kay Father. Ito naman nagtatanong lang eh. O siya, bilisan mo na dyan. Bukas na yung simbang gabi. Marami daw tayong gagawin doon. Oo na, alam ko na yun. Pero pahingi muna ako ng mais mo. Naging abala kami nung araw na yon. Yung babae naman nun, nagpatuloy sa pagtitinda ng mais niya sa gilid ng gate ng simbahan. Hindi naman kasi sobrang nasira ang lamesa. Natumba lang talaga ito at ang mga mais naman, may mga balot pa. Pagsapit ng hapon, wala na roon ang babae. Tapos na rin kami sa gawain, pero syempre sa gabi, may mga dapat pa kaming asikasuhin. Pagsapit naman ng 6:00 ng hapon, lumabas kami ni Jason para bumili ng ulam. Tapos, isang matanda naman nun ang biglang nabitawan ng mga dala dahil napunit ang plastic na pinaglalagyan nito. Oh, Lola! Nahulog po yung mga dala nyo. Tulungan na po kita. Naku ang babait nyo naman palang mga bata. Maraming salamat ha. Manipis kasi ang plastic kaya mabilis mapunit. Matindi na talaga ang tipid ng mga negosyante ngayon. Sila na lang ang hahakot sa pera natin eh. Tapos tayo pa ang magtitiis sa katipiran nila. Ganun po talaga eh. Doblehin na lang po natin yung plastic, Lola. Bibili lang po ako. Naku maraming salamat ha. Ale, pabili nga po ako ng plastic na 2. Yung malaki na ho. Ano pong nangyari sa braso nyo, La? Pasa po ba yan? Ito. Ay nako. Sa katandaan ko na yan. Nadudulas na ako minsan. Tumama ito sa paano ng lamesa. Wag mo nang alalahanin yan.
Maiintindihan mo rin yan kapag tumanda ka na. Nakita ko rin noon ang pasa ng matanda sa braso. Kahit hindi gaano kaputi ang balat niya, makikita pa rin kasi yon. Tinulungan namin siya noon at hinatid pa sa kung saan siya sasakay. Marami siyang dala. Pero uugod-ugod na talaga siya kaya hindi ko maiwasang maawa. Pagkarating namin sa sasakyan niya pa uwi, hinarap niya kami at matamis na ngumiti. Bilang pasasalamat ay kunin ninyo ito. Ho? Ano po ito? Ipit po yan pambabae. Oo, gamitin niyo ito. Tanggapin ninyo bilang pasasalamat ko. Pero, May tricycle na. Sasakay na ako. Sige na, hawakan niyo na yan. Kinuha pa talaga niya ang mga palad namin at nilagay roon ang ipit na binibigay niya. Tig-iisa kami nun ni Jason. Agad siyang tumalikod noon at pinanood pa namin. Pagkaalis naman ng tricycle, nagkatinginan kami ni Jason. nangiinsulto ba siya? Ano kakabitan ng ipit na to sa ulo ko Kalbo ako. Di lagyan mo ng glue. Ibang klase si Lola. Pero ayos din tong ipit Halatang ginawa noong panahon pa ni Kopong-Kopong. Tsaka itong kulay pula na itim na ba to? Ano to? Tunay ba to? Baka kayamanan to, Sed. Imposible yan, no? Kayamanan, ibibigay pa. Itago na lang natin to. Alam gamitin ko to sa buko. Baka sabihin pa ni Father, nagsisimula na akong gumawa ng malaking kasalanan kay Lord. Tinago namin ang mga ipit na yon. Tumuloy kami sa pagbili ng ulam. Bale yung bayan na yon, parang maliit na distrito na gagawing bayan pa lang. Kaya may parte na may kalsada at may parte na lupa pa lang. Tapos ang mga tindahan roon, kokonti pa lang. Ang napuntahan naming karinderya ay ang pinakamalapit. Pero ang nasa harapan nito, kalahating semento, kalahating lupa pa lang. Tila hindi pa tapos gawin. Parang gusto ko ng adobo. Mukhang masarap ang luto nila Aba, oo nga no. Manong, magkano po tong adobong manok nyo? 10 isang serve. Bibili kayo? O sige ho. Take out ba? Sige po. 2 dyan tapos 3 tortang talong po. Tol, ambagan tayo Oo naman, matik na yun. Ilang tortang talong? Magkano po yung isa? 5 piso. 6 tayo dun. O sige, 6 na. Mabilis na inasikaso ng tindero ang ulam na binibili namin. Pero habang ginagawa niya yon, may nagsusukang babae sa tabi niya. Customer yata at malalang tunog ng pagsusuka pa yon. Kahit yung tinderong yon, nagulat sa ginawa ng babae. Manang, ayos ka lang po ba? Bakit parang... Ala, anong sinusuka niya? Diyos ko, bakit parang may gumagalaw dyan? Bulati ba yan? Anong? Bakit ganyan nasuka mo? Binabarang ka ba? Ano daw? Barang? Hindi nakasagot ang babae sa tanong ng tindero. Tuloy-tuloy ito sa pagsuka at inasikaso ito ng ibang nagtatrabaho sa tindahan na yon. Tapos pag-angat niya ng muka, may lumalabas na bulate sa ilong ng babaeng yon. Nataranta naman kami dahil may kasamang dugo. Tapos ang tindero naman, mabilis na inabot sa amin ang binalot niyang ulam. Nagbayad kami agad at agad niyang inasikaso ang babae. Paigay niyo siya doon. Akong bahala dyan. Manong, ayos lang po ba siya? Hindi. Binabarang siya, hindi biro ito. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko siya. Umuwi na kayo, kasi madilim na. Delikado sa labas. Inikilabutan ako dito. Tara na nga, Cedric, umalis na tayo. O sige, pero grabe yun no. Ganun pala yung nangyayari kapag binarang. Ang hirap sikmurain talaga. Gana pa kaya ako nitong kumain mamaya? Ewan, pangalawang gabi pa lang natin to Ganito na kagad. Grabe. Pawis na naman kaming umuwi noon.
Mahirap talagang kalimutan ang mga nasaksihan namin. Akalain mong isang babaeng binabarang at mismong nakita ko ang paglabas ng bulate sa ilong nito. Parang kung ako yun, hindi na ako mabubuhay nun. Pero curious din ako sa sinabi ng tindero sa karinderya na kaya niyang tulungan yung babae. Sa tingin mo, ano magagawa ng taong yun para matulungan yung babae? Ano ba, Jason? Ang hilig mo talaga magtanong-tanong ng hindi ko alam. Pasensya na. Hindi ko kasi maiwasan magtanong kahit hindi mo alam. Kumain na lang siguro tayo. Kasi kahit magtanong tayo na magtanong dito, wala rin naman sasagot eh. Oh, tama bang naririnig ko? May umaalulong na mga aso? Narinig ko rin yun. Pero malapit lang sa simbahan yun ah. Sa tingin mo, bakit kaya? Alam mo tol, sa tingin ko, hindi ko alam. Ano ba yan? Alam ba tong lugar na to? Ang dami nating napapansin. Baka lang kulang tayo sa dasal. O siya, bilisan mo na lang kumain tapos magdadasal agad tayo. Para naman mabawasan itong mga kababalaghan na nasasaksihan natin. Nagpatuloy kami nun sa pagkain. Tuloy din ang alulong ng mga aso sa kahit saan. Sa likuran kasi kami banda at may bintana roon kaya maririnig ang ingay mula sa labas. Hindi lang alulong ng aso ang maingay sa gabing yon, kundi may tunog pa ng uwak. Tapos nakarinig kami ng mga nag-uusap sa labas. O Carmela, anong ginagawa mo rito, iha? Magandang gabi po, Father. Napadaan lang po ako. May pinuntahan lang po ako banda doon. Mag-iingat ka sa labas kasi gabi na. Maraming mga taong hindi kilala ang Diyos. At baka gawan ka ng masama, mahirap na. Opo, wag po kayo mag-alala, Father. Mag-iingat po ako. Bakit po nasa labas pa kayo? Nagpapahangin lang. Kakatapos ko lang kasing kumain. Kamusta na palang taong dinala niyo sa ospital kanina? Iniwan ko na po doon nung dumating yung asawa niya eh. Maayos naman po siya. Hindi naman po malala yung sugat niya. Yun ba yung babaeng tindera ng mais? Oo, kilala ko kaagad yung boses niya. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Bukas na po yung simbang gabi, Father, no? Oo, magsimba ka ha. Para ang Diyos, lagi mong kasama. Sige po, Father. Magsisimula po ako bukas. Sige, magkita na lang tayo bukas, ano? Sige na, umuwi ka na. Sandali. Ipahatid na lang kita sa... Naku, Father, wag na po. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Maraming salamat na lang po, ha? Mga pagod na po kasi sila para maghatid pa sa akin. Wait, teka. Ba't kaya ayaw magpahatid dito? Gabi na. Teka nga. Sigurado ka ba? O sige po, Father. Ihatid na po namin siya. Gabi na po kasi. Naku, wag na. Sige na, miss, pumayag ka na. Gabi kasi tapos, babae ka. Delikado para sa'yo. Ayan na, may mga nagboboluntaryo na. Pumayag ka na. Medyo lalakarin pa ang bahay nyo. Delikado sa daan. Mas maigi na may mga lalaki kang kasama na mula sa akin. Maniniguro na lang tayo sa kaligtasan, ano? Naku, Father, nakakahiya naman po. Sus, kami lang to, no? Ako nga pala si Cedric. Ako naman si Carmela. At ako naman si Jason. Wala din namang nagawa si Carmela kundi ang pumayag. 3 kaming umalis noon. Tapos naikwento namin sa kanya ang tungkol sa babaeng nasaksihan naming nagsuka sa karinderya. Pansin namin noon na parang wala lang sa kanya. Para bang hindi siya nagulat. Bakit parang wala lang yun sa'yo? Hindi ka ba nawiwindang sa barang? Marami na kasing binabarang dito, kaya hindi na yan bago sa akin. Bakit? Anong rason ba? Maraming rason yan. Masama yung ugali nila. Kaaway nila yung nagpabarang sa kanila. Mga utang na hindi nababayaran. Kumbaga, yung mga makukunat singilin. Hindi naman sila tatabla ng barang kung wala silang kasalanan eh. Pero masama pa rin yun eh. Alagad kasi kayo ng Diyos. Masama yun para sa inyo. Pero para sa kanila,
tamang paraan yun para parusahan yung mga namimihasa o nang aapak ng tao. Paano kung nagkamali ka pero hindi mo sinasadya? Kaya nga mag-ingat kayong magkamali. Dahil ang lugar na to, delikado to para sa inyo. Ano yung mga alulong ng mga aso? Aswang yan. Marami kasing abwak sa lugar na to. Abwak? Pero marami rin namang manunugis dito. Teka nga muna. Ano ba yung abwak? Mga aswang na lumilipad yung mga babaeng abwak. Nasa ilalim naman ng lupa nagsisimulang umatake yung mga lalaki. Kaya kayong mga ordinaryong tao lang na naniniwala lang na kaya kayong protektahan ng Diyos. Mag-ingat kayo ha, dahil baka makatagpo niyo yung leader nila. Sandali. Ang sabi mo, galing sa ilalim ng lupa. Tol, di ba yung kagabi? May nakita kaming ganung nilalang kagabi, Carmela. Galing siya sa ilalim ng lupa. Tapos bigla na lang siyang bumalaga sa amin. Papunta pa lang kami rito nun eh. Kung galing sa ilalim ng lupa yon, abwak na lalaki yon. Buti na lang hindi niya hinaras yung sasakyan nyo. Mabilis ding pinatakbo ng driver namin ng sasakyan eh. May abilidad din kasi siya sa ganon. Unang gabi nyo pa lang nakasaksi na kayo ng ganon? Kaya mag-ingat talaga kayo ha. Oo nga pala. Okay na ako dito. Pwede na kayong umuwi kasi yung alulong ng mga aso, papalala na eh. Palala na ng palala yung alulong ng aso tapos gusto mo, umuwi na kami kaagad nang hindi ka pa nakakarating sa inyo? Kaya ko naman na kasi ang sarili ko. Ihahatid ka lang namin para sigurado. Wala pa rin siyang magawa kundi ang hayaan kami. Hindi naman pala ganun kalayo ang bahay nila. Pero mukhang konti lang sila na nakatira doon. Base sa ingay, parang 2 o 3 lang silang naroon. Pagkapasok niya ay agad kaming umalis at walang tigil sa pag-alulong ang mga aso noon. Ganda niyang babae, no? Weird nga lang. Ganitong oras ng gabi nandun siya malapit sa simbahan. Tsaka doon ba talaga siya sa likod dumaan? Mapapaisip ka na lang talaga kung anong ginagawa niya doon. Oo nga eh. Ramdam ko rin na may pagkamisteryo sa kanya. Tsaka yung lugar, tol. Oo, kakaiba talaga dito. Ramdam na ramdam ko. Tara na, bilisan na natin baka mamaya kung ano pa yung makasalubong natin dito. Sa pag-uwi namin noon, hindi talaga maiwasan na makakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nakasunod sa amin. Pero kapag nilingon ko, wala namang tao. Tapos dadaan din kami noon sa bahaging hindi sementado. Lupa lang yon at agad na naalala ko ang sinabi ni Carmela tungkol sa mga lalaking abwak. Uy, Jason, tara, takbo tayo. Takot ka? Para lang masigurong mabubuhay pa rin tayo. Kung ayaw mo, bahala ka. Basta ako, tatakbo na ako. Oy, Cedric! Loko to! Iniwan ako! Oy! Hintay! Tuloy-tuloy lang ang takbo ko noon. At sa huli ay naramdaman ko rin na tumakbo na rin siya. Humahabol siya sa likod ko hanggang sa nakarinig kami ng tunog na gumagalaw sa lupa. Ako naman noon, nakarating na sa sementadong parte. Cedric! Oy! Tulong! Bilisan mo! Baka bigla kang suglokan yan! Ang bilis niya! Bilis! Dito ka! Hahatakin kita kaagad! Jason, bilis! Mabuti na lang naabot niya agad ang kamay ko noon. Pero pareho kaming natumba sa semento at lumabas ang kahindik-hindik na nilalang mula sa lupa. Umahon pa ito at umapak sa semento na labis naming ikinagimbal. Napaatras kaming dalawa ni Jason nang ang nilalang na yon humakbang paakyat sa sementadong kalsada papunta sa amin. Anong gagawin natin, Sed? Papatayin tayo nito. Ewan ko. Wala akong maisip na paraan. Dalawa sa isang gabi? Abay, sinaswerte yata ako. Tulong! May aswang tulong! Bumangon ka na lang. Kailangan natin makatakas. Sige! Hindi niyo magagawa yan.
Namilog ang mga mata ko nang biglang may palakol-akong namataan sa liwanag ng streetlights. Sobrang bilis noon at nakita kong bumaon ito sa ulo ng aswang. Natumba ito banda sa paanan namin na naging dahilan ng dali-dali naming pagbangon. Pero imbis na tumakbo, napatingin lang kami sa nilalang na yon na umuusok ang palakol sa ulo. Sinong kumuha nun? May nakita pa? Wala eh. Sa dilim kasi galing yung palakol. Patay na yata yan. Umalis na lang tayo. Baka tayo mapagbintangan yan. Tara, grabe na to. Hindi na tayo tinitigilan ng mga ganito ah. Lagi na lang tayo nakakatagpo ng kakaiba. Tumakbo na kami noon. Hingal na hingal kami nang makarating kami sa simbahan. Pagkapasok sa sakristi, pawis na pawis kaming nagsara ng pinto. Nagtaka ang mga kasama namin kaya napakwento rin kami kahit nahihirapang huminga. Binigyan lang kami ng tubig ng isa naming kasama. At hindi nagtagal, pinatawag na kami ni Father. Nagtanong ito kung kumusta ang paghatid namin kay Carmela. Muli ay napakwento kami tungkol sa nangyari. At iniwan niyo ang taong patay na. Father, hindi naman tao yun eh. Tao pa rin yun. Pinamahayan lang siya ng demonyo sa katawan. Umalis na lang po kami. Baka kasi kami yung mapagbintangan nun eh. Tsaka Father, hindi siya tao nang makaharap namin. Nasaan yung halimaw po siya? Baka nga po kung hindi kami umalis, baka bumangon pa po yun. Hindi naman po kami sigurado kung patay na po o hindi pa. Osa, ang importante, walang may nasaktan sa inyo. At huwag kalimutang magdasal palagi para hindi kayo laging nakakasagupa ng tulad nila. Father, alam niyo po bang may mga ganitong bagay dito? Huwag mong isipin na masasaktan ka ng tulad nila, anak. Hindi sila nilikha ng Panginoon para maging kasama natin sa iisang mundong ginagalawan lang. Kaya magdasal kayo palagi. Humingi kayo ng proteksyon sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan nun. Sige po, Father. Gagawin po namin yan, Father. Magpahinga na kayo. At huwag masyadong isipin ang mga nasaksihan nyo kanina. Bago kami iwan ni Father noon, nagdasal muna siya para sa amin. Bilang proteksyon yon sa kasamaan. Saka siya umalis at kami naman ang natulog. Kinabukasan, madaling araw ay nagising kaming lahat para asikasuhin ang simbang gabi. Maraming tao agad noon, unang gabi pa lang. Tapos nakita ko na agad roon si Carmela sa simbang gabi. Sa kasagsagan ng misa, napansin ko siyang nakatingin sa amin. Binigyan ko siya ng simpleng ngiti at gumanti naman siya. Nang matapos naman ang misa, kumuha siya ng pagkakataon na makausap si Father. Parang malapit si Carmela kay Father, no? Oo, pansin ko rin yan. Mabuti pa. Sumabay ka na sa amin mag-agahan. Naku, nakakahiya naman po, Father. Oh, Jason, Cedric, ano pang hinihintay niyong dalawa dyan? Kumain na tayo ng sabet, may gagawin pa tayo mamaya. O sige ho, sister. Tara na, mauna na tayo doon. Susunod na yan si Father. Pagkarating sa kusina, isang mahabang lamesa ang naghihintay sa amin. May mga pagkain na sa ibabaw nito. At tulad ng inaasahan, kasama ni Father si Carmela. Sa pagkakataong yon ay hindi pa namin alam kung bakit parang ang lapit nila sa isa't isa. Pero para naman sa akin, hindi naman dapat ipagtaka yon. Sino ang maglilid ng prayer? Jason, ikaw na. Para mamayang tanghali si Cedric naman. O sige na, simulan mo na. Ako po? Oo, hindi ka ba marunong magdasal? Marunong naman po. Sige na, Jason. Simulan mo na nang makakain na tayo. Sige po, Father. Lord, magandang gabi po sa'yo. Nais ko lang pong ipagpasalamat tong mga biyaya na binigay niyo sa amin. Lalong-lalo na po sa mapuputing kanin, masasarap na ulam at malilinis na plato at kutsara. At syempre po sa malamig na tubig.
pantanggal uhaw namin mamaya. Sana po, hindi po kami mawalan ng maputing kanin, Lord. At masarap na ulam dito po. At maraming salamat din po sa maayos na kalusugan namin. Yun lang po, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Todo ko yung mga kamao ko sa ilalim ng lamesa at kagat ng labi sa dasal ni Jason. Gusto ko talagang matawa. Kahit si Father napapatighim na lang. Tapos si Sister Enoda naman, nagsalita na lang nakakain na, pero halatang todo pigil din ang tawa. Tara na! Kainin na natin ang maputi nating kanin. Carmela, wag kang mahihiya-iha. O ikaw muna ang mauna. Naku, sige na po, Father. Ikaw na po muna. Susunod na lang po ako. O ikaw bahala. Sandali lang at kukuha ko ha. Maputi nga talaga ang kanin natin. Bagong ani kasi to. Kasi galing to sa bagong aning palay ni Mayor. Dapat lang naman na magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi nga, mas masarap naman talaga ang maputing kanin. Halimbawa, Jason, kung meron kang hiling, ano naman ang hihilingin mo? Nako po, simple lang. Dapat, wala nang halimaw na magpapakita sa amin. Kasi, nakakaihi po talaga matakot eh. Huwag bumitaw sa pananampalataya, ha? Matutupad din ang hiling niyong yan. Alam niyo rin po ba yung tungkol sa mga ganon, sister? Yung sinasabi nilang maraming abwak sa lugar na to? Isipin mo na lang, nilikha sila ng kadiliman. At kahit anong mangyari, hindi sila mananaig laban sa kabutihan. Kaya nga kapit lang ha. Huwag bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Dahil nandyan lang siya lagi para sa inyo. Kaya nga, huwag nating isipin ang mga nilalang na yon. Habang iniisip kasi natin ang mga yon, nagiging hindi na malinis ang isipan natin. Lagi tayong nakakaramdam ng takot. At habang takot tayo, ibig sabihin nun, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Kaya tama na ang mga usaping tungkol sa kanila. Pasensya na ho, Father. Nakakabigla lang po kasi yung mga pangyayari. Kaya nga dasal. Bawat kilos mo magdasal ka sa isip mo. Maniwala ka. Walang gagambala sa'yo. Yung takot na yan na nararamdaman ninyo, mawawala yan. Ganito lang. Ipakilala ko na lang sa inyo si Carmela. Apo siya ng pinsan ko. Sa madaling salita, si Carmela, apo ko. Kaya pala ang lapit nyo po sa isa't isa. Ibig sabihin po pala, Father, taga rito ka? May mga kamag-anak lang dito. Kaya kinuha ko ang obligasyon na ito dahil kasi ang lugar na ito ay naging lugar ko rin noong bata pa ako. Ngayon alam na po namin, Father. Kaya pala, pumayag ka agad. Masaya naman dito, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po kayo dito. Kami po ang bahala. Ang salitang kami ang bahala ay naging palaisipan para sa akin. Siyempre dahil may kakaiba na akong napansin sa kanya sa umpisa pa lang. Nagkakaroon na din ako ng maraming tanong tungkol sa kanya. Ano pa ba talagang kaya niyang gawin? Saan nanggagaling ang bilis niya? At bakit parang wala siyang kinatatakutan? Pagkatapos naman kaming kumain nun, agad ding umalis si Carmela. Kami naman ay nagsimula ng gawin ang trabaho namin kay Father. Tapos, naging usapin nun ang taong natagpo ang patay sa lugar kung saan muntik na kaming masaktan ng aswang. Yung balita, yung kagabi talaga yun, di ba? Pinakabahan ako, tol. Di ba ang sabi ni Father, magdasal ka? Hindi ba natin yung kasalanan? Kasi tao din yun, di ba? Oo nga, aswang nga yun. Tao nga, noong nakilala nila. May palakol sa ulo. Tao na kasi patay na. Pero kung buhay yun, magiging aswang ulit yun. Basta, liligtas lang naman natin yung sarili natin eh. Wala tayong kasalanan dun. Pero sa totoo lang ay kahindik-hindik ang pagkalat ng balitang yon. Hindi talaga namin maiwasang matakot. At dahil naman nun,
Naghahanap ako ng area na sa palagay ko ay makakagaan ang loob ko. Kaya hindi ko na malaya nun na nung wala ng trabaho, natagpuan ko ang sarili ko sa tapat ng pwesto ni Carmela. Carmela, pabili pala ako ng mais. Isang supot ulit? Oo. Tsaka, narinig mo ba yung balita? Nandito ako sa bungad kaya una talaga akong makakarinig. At huwag mong alalahanin yun. Sinabi mo na sa akin ng kinamatay niya kanina, di ba? Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Hindi ko talagang maiwasan makonsensya. Hindi naman siya normal na tao kaya hindi mo na kailangan maramdaman yun. Sa tingin mo, mahuli kaya yung nagbato nun sa kanya? Inaalam pa nga kung may makukuhang fingerprint sa palakol eh. At kung meron man, aalamin nila kung sinong may-ari nun. Hindi nyo naman yun nahawakan, di ba? Hindi no. Takot na nga kami, hawakan pa ba namin yun? Habang nag-uusap naman kami, biglang may babaeng bumili naman. At pagtingin ko sa kanya, nakilala ko siya agad. Siya ang babaeng nakita kong nagsusuka ng bulate. At sa pagkakataong yon, maayos na siya. Pero ibang tingin ni Carmela rito habang binebentahan niya ng mais. Manang, ayos ka na ho? Ayos na ako. Mabuti na lang at ginamot ako ng may-ari ng karinderya. May marunong pala siya. Ah, manggagamot din pala yung tindero na yon? Oo, at nun ko lang din nalaman. At magaling siya. Kaya nga gumaling ako agad eh. Ito palang bayad ko, miss. Salamat po. Ito nga pala po yung mais nyo. Grabe, parang imposible. Siya yung babaeng nakita namin na nilabasan ng bulate sa ilong eh. Baliwalain mo na lang yung mga nakikita mo sa lugar na to, Cedric. Diyan ka mapapahama kung lahat na lang ng kababalaghan pinapansin mo. Hindi naman kasi maiwasan yun. Sikapin mo. Hindi kasi basta-basta kalaban ng mga kakaibang nilalang na namamalagi sa bayan na to. Minsan talaga, paglalaroan ka nila, gamit yung sarili mo mga mata. Sinasabi mo bang lahat ng napapansin ko dito hindi totoo? Pwede. Pwede rin namang namamanipula ka. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Kaya hanggat maari, sa simbahan na lang muna kayo. Iwasan yung lumabas ng hapon. Lalo na kapag malapit ng maggabi. Lalo na't dayo kayo, mainit kayo sa mata ng mga abwak. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Siguro nga gano'n na lang ang dapat naming gawin. Kaya pagsapit ng 4:00 ng hapon, lumabas kami para bumili ng ulam. At least sa oras na yon, malayo pa ang kababalaghan. Sa parehong karinderya pa rin kami bumili nun. Pero siguro, yung lugar na yon ay talagang punong-puno ng makasalanang nilalang. Dahil habang paparating kami, may mga batang nasa edad 11 o 12 na naglalaro noon. At nagulat kami ni Jason na ang harutan nila ay humantong sa batuhan ng bato. Alaka! Hoy! Bakit mo siya binabato, ha? Tumugo ang ilong niya, oh! Uy, tol, huwag mo nang sigawan. Baka yung hawak niyang bato sa'yo naman tumama. Tulungan na lang natin yung bata. Toy, halika. Dadalhin ka namin sa ospital. Pero ang batang yun ay tumakbo palayo habang hawak ang noong nagdurugo. Tapos sabi pa ng isa ay ayos lang daw yon. Dagdag pang nakakagimbal sa sitwasyon na yon dahil may isang batang nagbato sa amin ng pikulo at otomatiko naman kaming napatalon. Ay! Muntik na kami doon, ha? Ayos lang ba kayo? Nasubukan ba kayo? Muntik lang po. Pero maayos naman po kami. Hindi naman kami natamaan. Yung isang bata pala, Manong, may dugo sa ulo. Kasi natamaan po ng bato eh. Yung bata, nasa na? Umalis na po, eh. Pero yung ibang dugo niya po, ayun, oh. Sa noo siya tinamaan, eh. Inaya po namin na dalhin siya sa ospital pero ayaw naman niya. Umalis siya agad. Baka naisip niya ang pambayad. Sandali lang. Hanapin ko lang at ako ang manggagamot. Doon po siya pumunta. Susundan nga po sana namin eh. Kaso dumating naman po kayo. Hinanap namin ang batang yon. Pero nakita lang namin ang patak-patak ng dugo sa semento.
pero ang bata ay hindi. At isa pa sa nakakapagtaka nun, kasi parang ang bilis naman kumilos ng bata sa sitwasyong ganon. Inasahan ko kasi na makita siyang nakaupo sa sulok at iniinda ang panghihilo. Pero hindi. Nasaan na yun? Ang bilis mawala nun Hayaan nyo na. Baka nakita na yun ng nanay at dinala na sa ospital. Kasi kung hindi, nandito lang yun eh. Oo nga pala. Salamat sa impormasyon. Palpak nga po eh. May bibilhin ba kayo? Oo, bibili lang po kami ng ulam sa inyo. Ganun ba? Sige, tara sa kalendarya. Mukhang kayo rin ang bumili kahapon ah. Oo, yun nadatan po namin yung babaeng nagsusuka. Nakita po namin siya kanina, maayos na siya. Mabuti naman at nakalabas na siya. Ang bilis nga ho eh. Ang sabi niya, kayo ng gamot. Isa kasi akong albularyo. Kaya alam ko manggamot. Albularyo po? Yung nanggagamot na puro dasal at herbal? Oo nga, ganun nga. Grabe! Ang galing nga naman po! Tiwala lang ang kailangan dyan. Hindi naman ibibigay ang paggaling kung wala kang tiwala. Nandito na tayo. Anong ulam ang gusto nyo? Manong, masarap po yung dinuguan nyo eh. Yun po ulit yung bibilihin namin. Tsaka itong nilaga po, Manong. Padagdag din po ng 2 para may sabaw. O sige, dadamihan ko na lang ng sabaw. Sige ho, maraming salamat po Kung pwede, Manong, pwede nyo rin po bang damihan yung karne? Aray ko! Nakakaya ka, Jason Mabilis lang naman ang pagbili namin ng ulam. Umuwi kami agad. Pero pagdating namin sa simbahan, bumili din pala ang iba naming kasama. Tapos, ang ilang madre doon ay nagluto rin. Kaya sa oras ng hapunan, marami kaming pagkain sa ibabaw ng lamesa. Tulad ng nakagawian, dasal muna bago kumain. Ibang sakristan ang nagdasal kaya medyo matino pakinggan. Kapag kami kasi ni Jason, medyo awkward. Kahit sakristan kaming pareho, nandun pa rin ang katotohanan na hindi kami mahilig magdasal. Baka magtanong kayo kung may sakristan bang ganon. Opo, meron. At kami ni Jason yon. Trying hard magdasal sa harap ng hapagkainan. Grabe! Busog na busog ako sa hapunan natin. Thank you, Lord, talaga. Ang sarap nung niluto ni Sister Inoda, no? Parang adobo yun na may halong gatas yata. Nagustuhan ko din ang lasa. Inaantok nga ako agad eh. O sige, matulog na tayo. Diretso tulog na yon at walang dasal-dasal. Pero sa aming pagtulog, biglang nagising ako dahil sa isang ungol. Hindi naman kasi ako tulog mantika, kaya kahit simpleng ingay lang, automatic na mapapadilat ako. At ang narinig ko noon ay walang iba kundi ang parang nilalamig kong kasama. Bahagya akong bumangon noon at tiningnan ang pwesto niya. Double deck din kasi ang higaan at magkaharap yon. Nasa itaas ako banda tapos si Jason ay sa ibaba. Sa tapat naman namin ay ang dalawa rin naming kasama ang naroon. Kuya. Kuya, ayos ka lang ba? Uy, Kuya Uson. Anong nangyari? Nananaginip yata si Kuya Uson. Pakinggan mo. Oo nga, no? Parang hirap na hirap siya. Kuya Uson, ayos ka lang ba? Ang naririnig namin noon, parang umiiyak na ang kasama namin. Hinihingal siya at parang takot na takot. Hanggang sa bumangon na si Jason at hinawakan sa balikat si Kuya Uson at pinakiramdaman niya ito. Oh, ang init niya. Kuya Uson, nilalagnat ka ba? Kuya Uson. Kung mainit nga, edi nilalagnat yan. Kuya Uson, gising ka po. Uminom ka na lang ng gamot. Kukuha ko. Dahil hindi ito sumasagot, bumangon na lang din ako. Tuloy pa rin ang tunog niyang parang humihikbi. Bumaba ako mula sa higaan ko, habang si Jason naman, lumabas para ikuha ito ng gamot. Hinawakan ko siya sa balikat at niyugyog habang ginigising.
Pero ayaw nitong tumugon sa panggigising ko. Kaya wala akong choice kundi ang paharapin siya sa akin. At doon ako nagimbal. Dahil kitang-kita ko ang nagbabaga niyang mga mata. At ang nangungulubot niyang noo. Kuya Uson? Kuya, ano nangyayari sa'yo? Jason, bilisan mo! Oy, ang ingay mo dyan. Tulugan niya ba? Jason, tignan mo si Kuya Uson, oh. Ala, anong nangyari dyan? Bakit naging ganyan siya? Sobrang init ng kasama naming yun noon. Para siyang inaapoy ng lagnat na nahihirapan. Nagising din noon ng iba naming kasama at nagulat ang mga ito sa nakita nila kay Kuya Uson. Tapos maya-maya pa, lumabas ang angil sa lalamunan niya. Nahawakan niya ng mahigpit ang braso ko at sinasabi niyang masama raw ang pakiramdam niya at nagugutom siya. At sa isang iglap, kakagatin niya sana ang braso ko. Pero mabilis ko itong hinila at lumayo. Nataranta kaming lahat sa loob. Hindi na namin mapigilan na mapasigaw hanggang sa bumukas na ang pinto. Anong nangyari dyan? Sister, si Kuya Uson ho. May nangyayari po sa kanya na hindi maintindihan. Muntik niya na po ako makagat. Diyos ko naman, Uson. Anong nangyari sa'yo? Mataas po ang lagnat niya. Tawagin niyo na lang muna si Father. Tapos kayo, hawakan niyo yung dalawang kamay niya. Ibaba niyo siya dyan at pigilan niyo muna siya. May hinala ako pero nakakarimarim sabihin. Basta gawin niyo na lang ang sinasabi ko. Sumunod na lang kami. Isa sa amin ay tinawag si Father. Tapos kami naman ay pinagtulungan na namin siyang maibaba mula sa higaan niya. Malakas na siya noon. Tapos ang kuko niya ay mas mahaba na sa normal. At mukhang humahaba pa pero mabagal lang. Tumutulo na rin ang laway niya noon at hindi na talaga siya makausap. Hindi nagtagal. Dumating nun si Father na halatang antok pa. Anong nangyayari? Si Uson, Father. Tingnan niyo po. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kahit anyo niya, nag-iiba at gusto niyang mangagat. Anong gagawin natin, Father? Paano po matatanggal to? Anong nangyari yan? Sandali, pigilan niyo muna siya. Magtatawag ako ng taong makakatulong dyan. Umahaba na ang kuko niya. Malakas nga po siya eh. Habang tumatagal, lumalakas po siya. Habang tumatagal, nagiging agresibo siya, Father. At baka manakit na po siya. Sige, pigilan niyo muna siya. Magtatawag ako ng tulong. Tulad nga ng sinabi namin ay habang tumatagal nagiging malakas siya. Dumating talaga sa punto si Kuya Uson sa ganon. Hinahawi na niya lahat at natutumba na lang. Si Sister Enoda noon, panay ang dasal. Maging kami na sa Kristan, inulan namin siya ng dasal. Tapos si Father, tuloy lang sa ginagawa niya. Hanggang sa nanghampas na si Kuya Uson at natamaan ako ng kuko niya sa leeg. Daplis lang yun pero humapdi yun ang husto. Napalayo ako ng konti at dahil sa paglayo ko, nakabitaw ako. Naging dihado na silang lahat. Patrick! Tulong! Oo, sandali. Nakalmot kasi ako eh. Ang hapdi. Kami rin naman. Ang lakas kasi niya. Aray ko ang braso ko! Patrick! Tulong na! Agad akong tumulong. Bumabaliktad na ang iba naming kasama sa hawi niya. Bawat isa yata nasugatan na niya dahil sa takam niya. Dahil sobrang malakas na siya, isa sa mga kasama ko ang naghila ng kumot. Tapos kumot ko pa ang nahila niya at binalot ito kay Kuya Uson. Tapos bigla siyang umangil ng malakas. Nakarinig din ako na parang napapaso siya at talagang umuusok nun ang kumot. Teka, sandali. May nasusunog, Jason. Anong meron sa kumot mo? May lighter ka bang dala dito sa loob, Cedric? Ho? Wala po, sister ah. Bakit umuusok? Hindi ko po alam. Teka, alisin niyo muna yan. Patapain na lang muna natin tapos talian natin sa likod. Teka, hahanap lang akong panali oh. Oh, eto. Hoy! Brief ko yan! Bakit yan? Ano ba naman niya? Sa dami lang pwede kong makuha tong kalat mo pang brief. Naihagis ko kung saan ang nahablot kong brief niya sa higaan.
Tapos naghanap ako ng iba. Kaya nakita ko na naman ang paha niya. Hindi na siya umangal doon at agad kong tinali yon kay Kuya Uson. Pinapakalma naman siya ng iba naming kasama. At mabuti na lang ay nanahimik na siya at tanging angil na lang ang lumalabas sa lalamunan niya. Yan, ganyan nga, Uson. Kumalma ka. Kaya mo yan. Labanan mo yan dahil maya-maya darating ng tulong sa'yo. Salamat naman. Nanahimik siya. Bumabalik din sa dati. Kuya, ayos ka na? Kuya, inom ka muna ng tubig oh. Grabe ang pawis niya. Maya-maya, nandyan na ang tulong. Ano na? Kumusta siya? Natauhan na po siya pero nanghihina pa po siya, Father. Nakakaawa nga po eh. Parang naubos po yung lakas niya. Eto, tubig muna. Ang lamig po ng pawis niya. Grabe, tumatagaktak ko. Babalik ako ha. Aabangan ko lang ito sa labas. Oo, sige po, Father. Sobrang nanlalata siya noon. Tamang ungo lang ang tugon niya sa amin. Sobra akong naawa dahil kitang-kita ko ang hirap niya sa pagtulo ng luha niya habang nakapikit. Parang gusto kong alisin ang tali nun sa kamay niya. Tapos, nakita ko ang braso niya na may sunog na parte na. At nagtaka ako kasi kung nasunog siya, bakit hindi ang kumot ko? Hinanap ko kung ano ang dahilan nun. At doon nakita ko ang ipit na binigay ng matanda. Oh, ano yan? Remembrance ko po kay Lola yan, na tinulungan namin ni Jason. Meron din po ako niyan. Kahit kalbo, binigyan niya ako ng ipit. Patingin nga ako niyan. Ito po. Pero bakit parang takot si Kuya Uson dyan? Nang idikit ni Sister ang ipit na yon sa balat ni Kuya Uson, umusok ito bigla. Naging agresibo na naman si Kuya at napakislot sa gulat ang madre na kasama namin. Napatingin siya sa ipit na nakakunot noo. Ako naman, nagulat din sa natuklasan. Protection laban sa aswang ang ipit ni Lola. Ayaw niya nga rito eh. Hindi kaya... Pinilit po sa amin eh. Hindi ko nga po sana tatanggapin kasi nga po, saan ko po ba gagamitin? Maliban sa lalaki po ako, talbo pa. Pero pinilit po kasi talaga ako ni Lola eh. Pero hindi maganda ang kutob ko rito. Bakit niyo to tinanggap? Kinuha nga ni Sister Enoda ang mga ipit namin. Huminahon na rin ulit noon si Kuya Uson, pero nanghihina pa rin siya. Ginamot lang namin ang balat niyang napaso. Naintindihan ko na rin noon ang nangyayari sa kanya, kaya hindi na ako nagtanong ng nagtanong pa. Ang nakakapagtaka lang noon, paano nangyari yon? Hindi naman nagtagal ay dumating ang tulong na sinasabi ni Father at nagulat ako sa dumating. Carmela? Ano? Kumusta siya? Ikaw ang tinawag ni Father? Teka, nandito siya sa loob. Oo, sige. Pahingi na lang ako ng planggana. Ako na kukuha. Pasok ka. Pasensya na, medyo makalat dito ah. Malapit na siyang mabuo ah. Mabuo? Umalis ba siya kanina? Hindi, dito lang siya kanina. Naiwan siya kay Father. Pero anong ulam niyo kanina? Marami. Bakit? Tungkol ba ito sa kinain? Hindi niyo ba napansin na unti-unti na siyang nagiging abwak? Ano? Nayanggaw siya no? Ibig sabihin ba niyan? Oo, at may nakain siya. Kailangan ko ng planggana. Ay, oo nga pala. Sandali, kunin ko lang. Agad na lumabas nun si Jason. Si Carmela naman, hinawakan sa baba si Kuya Uson. Naniningkit na ang mga mata nito sa hirap at kahit parang mga ngain na, nandun pa rin ang pagtulo ng luha. Saan ka kumain? O saan ka kumuha ng pagkain na kinain mo? Carmela, hirap siya magsalita. Pero pare-pareho lang naman kami ng ulam kanina eh. Yung luto dito, tapos yung binili namin, tapos yung binili ng iba. Marami kaming ulam kagabi. At isa sa mga ulam nyo dun yung yanggaw. Nasaktuhan na siya yung nakakain. Hala, sa ulam? Sabi ko naman sa inyo mag-ingat, di ba? Ito na palang gana oh.
Akin na yan. Makikilagay na dyan sa ilalim niya. Magsusuko kasi siya dito eh. Ano yan? Pantanggal ng yanggaw. Kailangan mo ba ng tulong, Carmela? Kaya ko na po to, Father. Nandito naman po sila. Pagpasensyahan mo na. Naabala patuloy kita ng gabi. Ayos lang po yun. Inalalayan namin nun si Carmela. Magwawala kasi nun si Kuya Uson, kaya tulong-tulong na naman kami nun para pigilan siya. Piniga namin nun ang pisngi niya para bumuka ang bibig niya. At pilit na pinapainom rito ang likidong hawak ni Carmela. Nangisay nun si Kuya Uson matapos malunok ang likido. Maya-maya pa, nagsuka siya at pinayuko siya ni Carmela sa planggana. O sige, iluwa mo yan. Ubusin mo lahat. Naku po, ano yan? Ang lagkit ng inilalabas niya. Oo, tsaka malansa pa. Hindi pa ba lumalabas? Masyado siyang nahirapan. Nalipasan na po kasi ng ilang oras kaya medyo matatagalan siya nito. Hintayin na lang po natin, Father. Matindi ang pagsusuko nun ni Kuya Uson. Halos pigain rin niya ang sikmura niya sa sobrang sakit habang nagsusuka. Mas nakita ko lalo noon ang karagdagang hirap niya. Lalo na't walang tigil ang paglabas ng malagkit na bagay sa bunganga niya. At limitado lang ang pagkakataong makahinga siya. Ayan na, may lumabas na bilog. Yan na ba yan? Oo po, yan na po yun, Father. Pero hindi pa siya tapos. Teka, ano yan? Bato? Binhi yan ng abwak. Yan yung yanggaw. Tapos na siya. Oh, alalayan nyo. Matutumba siya. Kukunin ko na po to, Father. At maraming salamat po sa pagtawag nyo. Sino pa nga bang tatawagan ko? Ikaw lang naman. Maraming salamat din, Carmela. Dito na siya pahigain. Teka, punasan mo muna. Sobrang basa na siya ng pawis, oh. Noon lang ako nakakita ng binhi ng yanggaw. Bilog yun, pero buhay tingnan at maliit lang. Tapos ang likidong lumabas sa kanya ay napakalagkit at napakalansa. Hindi ko talaga maiwasang maduwal. Pero mabuti na lang kahit papano. Matibay ang sikmura ko kaya natitiis ko. Nang mapahiga na namin si Kuya Uson nun sa higaan, si Carmela naman ang nag-asikaso ng planggana. Sinamahan lang namin siya sa banyo at kinuha lang niya ang binhi roon at inilagay sa garapon. Oh, anong gagawin mo dyan? Susunugin ko to. Delikado to kapag napunta sa iba. Kasi ang bagay na to, nagpapanggap na kayamanan. Dahil alam ng mga aswang na yun yung kahinaan ng mga tao. Dapat lang tumpuksain agad para wala nang madagdag. Paano ka nagkaroon ng kaalaman tungkol sa bagay na yon? Tsaka, ano ang likido? Ang likido na yon, pinaghalong sangkap pantanggal ng yanggaw. Isa na doon ang katas ng ako nito. At nilagyan yun ng agwa bendita galing dito sa simbahan. Marami yung sangkap gawa ng albularyong ita. Grabe, ang galing mo naman. Maraming salamat ulit, ha. Tsaka gabi na. Dito ka ba matutulog? Hindi, uuwi ako. May gagawin pa kasi ako eh. Hindi na rin ako magtatagal. Teka, gabi na kasi, oh. Malalim na yung gabi. Hindi mo ba yan pwedeng ipagpabukas na lang? Delikado kasi. Baka mamaya, makasagupa ka ng nilalang na katulad ng nakasagupa namin. Huwag kayong mag-alala, walang kakain sa akin. Aalis na ako. Magpapaalam lang ako kay Father. Hindi na nga namin siya napigilan noon. Kahit sinabi ni Father na ihahatid siya, todo hindi talaga siya. Wala kaming magawa noon kundi ang hayaan siya. Halos hindi na nga ako nakatulog noon. At hindi nagtagal, sumapit na ang madaling araw at oras na para maghanda ng simbang gabi. Pagkatapos, nung oras ng misa noon, pakiramdam ko may nakatingin na naman sa akin. Ano ba to? Parang hindi na naman ako mapakalin nito. Ramdam mo rin? Sila Anton din daw eh. Para raw silang kinikilabutan. Akala ko ako lang eh. Para kasing may nakatingin sa akin. O teka, proceed na si Father. Kilos na tayo. O sige.
Nasa ilalim ng pahinga si Kuya Uson kaya ako ang pumasok sa obligasyon niya. Halos lagi akong nasa tabi ni Father Dom noon sa oras na kailangan niya ng alalay. At habang nasa tabi niya ako, may iba pa rin talaga akong nararamdaman. Hindi ako mapakali at minsan pa ay nawawala ako sa sarili. Sinulyapan niya lang ako bilang hudyat na kailangan kong mag-focus. Tapos sa isang iglap lang, nakita ko ang matanda na dumaan sa pintuan sa labas ng bintana. Pero saglit siyang huminto roon at pakiramdam ko sa akin siya nakatingin. Pagkatapos naman ng misa, hinanap ko siya. Sinundan ako nun ni Jason at nagtanong. Sinong hinahanap mo? Si Lola. Parang nakita ko kasi siya eh. Ngayon lang? Kanina, pero baka kasi nandito pa siya. Tumingin siya sa akin eh. Baka may kailangan lang. Isang babae naman nakita ko, tol. Masama tingin sa akin. At parang siyang dahilan kung bakit hindi ako mapakali. Ganon? Nasaan na? Ewan ko. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng kilabot sa tingin ng babae. Dati kasi kinikilig ako eh. Ay nako, ang mabuti pa pumasok na lang tayo. Baka magtawag na si Father mamaya ng agahan. Nakakaya naman magpasundo pa tayo kay Sister Enoda. Oo nga, tara na. 9:00 ng umaga noon nang nagising si Kuya Uson. Pero nanghihina pa rin siya at nilalagnat. Inalagaan lang siya ng mga madre at talagang matindi ang trauma niya sa nangyari. Maya-maya lang, nakikita namin siyang umiiyak. Kahit sino naman sigurong maging ganun ang sitwasyon, iiyak talaga. Kaya ang sabi na lang ni Father noon, wag nang bumili ng lutong ulam sa labas at magluto na lang kami roon. Medyo nakakalungkot lang dahil hindi ko na matitikman ang masarap na adobo sa karinderya. 2 araw makalipas noon, merong kasalan na naganap sa simbahan. Abala na naman kaming lahat at pagsapit ng araw na yon, nung umpisa ay maayos naman ang lagay. Pero nung huli, habang nasa kalagitnaan ng seremonya, biglang nahimatay yung babae. Oh, yung bride natumba! Tutulong ako dyan. Ano bang nangyari? Bakit natumba yan? Ay, akin na yun sa'yo, Jason. Ipapakita ko muna kay Father. Halos lahat noon natataranta. Tapos inutusan kami ni Father na tawagin si Carmela sa labas. Ako ang sumunod at tinawag ko ang babae. Pagbalik namin sa loob, nakaupo na ang babae at sandal sa asawa ito na walang malay. Na paano siya? Bigla lang natumba habang kinakasal sila. Oo, sige. Pahawak nga ako sa pulso niya. Teka lang sandali. Carmela, anong nangyari sa kanya? Ayos lang ba siya? May gustong kumuha sa anak niya. Pero kaya kong alisin to, huwag kayong mag-alala. Parang nagulat pa noon ang mga kamag-anak nito nang sabihin ni Carmela ang tungkol sa pagbubuntis ng babae. Tila hindi alam ng mga ito ang tungkol doon at inulan ng tanong ang lalaki. Pansin ko rin noon ang pagngiwi ni Carmela dahil siguro sa isiping mukhang nagkamali siya ng sinabi. Ako naman, napapaisip tungkol sa kung paano niya nalaman na buntis ang babae. Ginamitan lang niya ito ng luya, tapos pinahira ng dagta ng panyawan ang tiyan at saka hinayaang makapagpahinga ang babae. Naghintay naman ang mga tao roon hanggang sa magising ito. Hindi naman yun ganun katagal at nang tanungin nito ni Carmela tungkol sa nararamdaman, sumagot agad ito na ayos na raw. Eto na naman. Isang kababalaghan na naman ang nasaksihan natin. Bukod sa kababalaghang may kasama pang issue. Ang sakit para sa lalaki yung natuklasan niya kanina. Kaya nga eh. Walang may nangyari sa kanila. Pero buntis ang babaeng pakakasalan niya. Matindi rin. Si Carmela kasi, dire-diretso magsalita. Nabuking tuloy. Kahit na booking, tuloy pa rin ang kasal. Kawawa ang lalaki. At siguro, takot din yun umurong. Gumastos na eh. Oo nga pala, yung ipit natin. Hindi pa ba yung natignan ni Father? Pansin ko kasi, mabisa yun panlaban sa aswang eh. Oo nga no.
Teka, tatanungin ko si Father mamaya. Nakuha ko rin ang pagkakataon na yon. Nang makatsyempo kasi ako na hindi siya abala sa mga ginagawa niya, tinanong ko na siya agad tungkol sa ipit. Para kasi sa akin, biglang nagkaroon yon ng importansya dahil nga natuklasan na pwede pala yung panlaban sa aswang. Pero nang tinanong ko si Father, ito naman ang naging sagot niya. Ipit, bakit kayo may ganon Mga lalaki kayo. Ah, Father, kasi regalo po yun ng lola sa amin. Kahit ipit po yun ng pambabae, mahalaga pa rin po yun. Oo nga naman. Tama yan. Pero walang may binigay sa akin si Sister Enoda. Wala ho? Wala. Baka nakalimutan niya lang ipatigil. Tanungin mo na lang mamaya. At saka, bakit kailangan ipatingin sa akin? Kasi biglang naging pangontra po yun sa alagad ng dilim, Father. Kasi napaso nun si Kuya Osun nung inaatake siya ng pag-aaswang niya. Sigurado ka ba na hindi mapanganib ang bagay na yon? Sigurado po akong proteksyon yun. Akala ko nga po nasa inyo Tanungin mo na lang ulit si Sister Enoda. Oo nga pala, bukas may pupuntahan tayo Isang barangay yon. Pero medyo paakyat na lugar. Mayroong binyag na magaganap roon. At iyon naman ang bago nating trabaho. Ihanda nyo na ang dapat ihanda. O sige po, Father. May lakad pala tayo bukas. Sa tanghali lang naman yon. Hindi yan naabot ng isang araw. O sige ho, balik na po ako doon. Sige. Oh, ano ba sabi ni Father? Binalik sa'yo? Wala raw sa kanya Nakay Sister Edona pa rin daw. Akala ko ba'y papatingin niya kay Father? Kala ko nga din Pero mukhang nakalimutan niya na yata. Oh, ayun na pala si Sister Sister! Oh, bakit? Oo nga pala. Nasabi na ba ni Father Dom sa inyo yung tungkol sa okasyon na pupuntahan niyo bukas? Opo, nasabi po sa akin at hindi po nasabi kay Jason. Okasyon na ano? Tungkol sa binyag sa isang barangay bukas. Medyo liblib daw yon. Pupuntahan natin. Binyag. Bayos yan. May gala pala tayo. Oo nga po pala, Sister. Gusto lang po namin itanong yung tungkol sa ipit po namin. Ipit? Oo, yung ipit po na nakapasok kay Kuya Uson. Oo nga pala. Okay naman daw sabi ni Father. Oh, eto Isusoli ko sana sa inyo. Nakita na po ba yan ni Father? Oo naman, natingnan niya na. Ayos lang naman daw. O ito na kunin niyo na. Nagtataka lang ako sa sinabi niyang tiningnan na ni Father samantalang kay Father na ako nanggaling. Kahit si Jason noon, napatingin sa akin. Siyempre iba ang sinabi ko at iba naman ang kay Sister. Binigay ko na lang kay Jason ang sa kanya at tinago ang sa akin. Bakit ganon? Ang sabi mo, hindi pa nakita ni Father. Tapos nung sinabi niya, natignan na raw. Sino ba sa inyo nagsasabi ng totoo? Baliw, totoo yung sinasabi ko, no? Ang sabi ni Father, hindi niya raw natignan. Bakit sinasabi niyang natignan na raw ni Father? Abay, malay ko. Kinabukasan naman, matapos naming magligpit ng mga ginamit namin sa simbang gabi, agad naman kaming nag-asikaso ng dadalhin namin sa binyag. Bumiyahe kami noon paakyat sa bundok. Yung kalsada pa papunta roon, talagang malubak. Tapos, pansin ko pa na may parting tila binungkal pa. Sigurado, abwak ang may gawa sa daan dito. Pansin mo, tol? Yan Oo, nakikita ko. Pero wag mo nang pansinin. Kasama naman natin si Father Ay, nako. Sige na nga. Maayos naman ang naging biyahe namin. Pagdating naman namin sa lugar na yon, nakahanda na ang parte kung saan isasagawa ang binyag. Maliit pa lang raw kasi ang bata at ayaw ibaba ng mga magulang. Kaya ang pari na lang ang pinaakyat nila. Nagpahinga lang kami saglit noon pagkatapos naghanda na si Father. Kaya kumilos na lang din kami. Grabe, ang laki pala ng lugar nila dito, no? Maganda rito,
maaliwalas. Sa tingin mo, Father, may aswang dito? Huwag mo na lang isipin yan para walang aswang. Paano po kung meron? Hoy, Jason, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ba't ang sabi ko, huwag niyong isipin ang ganyan. Kasi magiging ganyan na lang ang laman ng isip ninyo. Hindi maganda yan sa kalusugan ng tao. Kaya alisin niyo yan sa inyong isipan at mag-isip na lang kayo ng magagandang bagay. Sorry po, Father. Mabuti pa, mag-umpisa na tayo. Tulad ng inaasahan, sanggol pa nga lang talaga ang batang bibinyagan. Babae ito at maliit din ang ina na may hawak. Naging maayos naman ang seremonya ng binyag at nabinyagan ng maayos ang bata. Ang hindi lang talaga maayos, ang mga pangyayari doon. Meron kasing napossessed na babae at nagwawala talaga ito mula sa mga pagpigil ng iba. Bumalik lang ito sa ayos ng dasalan ito ni Father. At labis naman ang pasasalamat ng mga kaanak nito sa kanya. Ang napapansin ko lang, parang eksperto din si Father sa mga ganon. At pagkatapos ng tanghalian nun, nagpa siya kaming umuwi. Pero sa daan ay may trahedya na hindi namin inaasahan. Grabe yung nangyari sa babae kanina. Ganun pala ang mukha ng naposes. Parang inano? Inaano? Wala, wag mo nang isipin. Father, ang dumi yata ng utak nito ni Jason. Oy, ibang ibig ko sabihin ha. Baka sa'yo ang ganon. Sus, kahit yun naman talaga yung ibig mo sabihin. Pero, teka, baka yan, di ba? Oo, baka nga. Alam ko tumatakbo siya papunta sa atin! Manong! Manong, ingat! Dahil tinalunan ng baka ang sasakyan namin, nahulog ito sa bangin. Gumulong-gulong ito pababa at kung saan-saan na tumama ang ulo ko sa bawat parte ng sasakyan sa loob. Bumagsak ang sasakyan sa ilalim ng nakataob. Ramdam ko noon ang kirot sa ulo ko at ang mainit na likidong tumutulo doon. Jason! Tol, nasusuka ako. Father, ayos ka lang po ba? Father! Bakit hindi siya sumasagot? Ang hirap ng posisyon ko dito. Nawalan ng malay ang iba. Sandali, lalabas ako. Aray ko, teka lang sandali. Masakit kapag gumagalaw ko eh. Ha? Teka, hilahin ko lang. Aray! Ayan na. Sige na, subukan mo na lumabas. Sinikap ni Jason na makalabas noon. Siya kasi ang mauuna at ako ang kasunod. Pagkalabas niya, kumilos rin ako. At pagkalabas ko ay mas naramdaman ko ang kirot ng buong katawan ko. Lalo na sa ulo ko na nagdurugo. At kahit si Jason noon ay may mga sugat. Sila, Father, walang malay. Tara, kunin na muna natin siya. Tara. Hindi madali ang pagkuha namin kay Father sa loob ng sasakyan. Mabuti na lang noon kung kailang hirap na kaming ilabas siya. Saka siya nagising kaya siya na rin ang kumilos para sa kanyang sarili na makalabas. Panginoon, maraming salamat at buhay pa kami. Nasaan na tayo? Nahulog po tayo. Kailangan natin umakyat sa taas, Father. Pero yung iba nating kasama, nasa loob pa ho. Halika kayo. Kukunin na natin sila. Ang sakit ng ulo ko. May sugat ka po sa likod. Ayos lang po ba kayo dyan? Oh, ayun ho. May tao ho. Opo, ayos lang po kami. Nasaktan ba lahat? Lahat po meron sugat. Pero ayos lang po kami. Kukunin lang po namin iba namin kasama dito sa loob. Sandali! Bababa ako! Hindi ba? Siya ang tintero doon sa tindahan. Ba, oo nga no. Baka taga rito yun. Tara na! Tara na! Tulungan niyo na ako. Sorry ho, Father. Jason, tara. Ilabas na muna natin iba natin kasama. Kayo pala yan. Naku, pasensya na. Nadiskrasya pa kayo dahil sa baka. Nakita niyo ho yun? Paalis na sana ako, papuntang bayan. Pero nakita ko kayong nahulog dito. Naku po,
May mga natira pa sa loob, Father. Tulungan ko na po kayo. Ako maraming salamat. Pinagtulungan namin noon na ilabas ang iba. Nagising na ang halos lahat maliban sa isang tulog pa rin. Kaya siya ang mas tinutukan naming gamutin. Buti na lang, may baon kaming first aid kit noon, kaya may nagamit kami para magamot ang isa't isa. Malapit lang po ang bahay namin dito. Pwede po kayo doon habang nagpapahinga kayo. Sayang po sa sasakyan niyo, Father. Magtatawag na lang po ako siguro ng mga kukuha doon. Hihingi po ako ng tulong sa mga tao dito. Talaga? Nako, hindi ako tatanggi. Kailangan talaga makuha ang sasakyan namin doon. Marami naman pong gagawa. Sandali lang po at magtatawag ako. Maraming salamat, boy. Kung wala ka baka nandun pa rin kami. Iba talaga magmahal ang Diyos. Wala nga naman po, Father. Iniwan kami noon ng tindero sa karinderya. Kilala na pala siya ni Father at Boy ang pangalan niya. Nagpatuloy lang kami noon sa paggamot ng mga kasama namin. Mga ilang oras din ang pananatili namin roon. Mabuti na lang, may signal sa lugar na yon kaya nakatawag pa si Father ng rescue. Siguro, mga 6:00 ng hapon nakuha ang sasakyan namin sa ilalim. Gumamit sila ng mga kalabaw para makuha yon. Kaya labis ang pasasalamat ni Father sa malasakit ng mga taong yon. Nakuha na po ang sasakyan niyo, Father. Ang problema lang parang ayaw umandar. Baldado na talaga. Hey, paano kami makakabalik ng simbahan nito? Kung gusto niyo po, ihahatid namin kayo pero babagal nga lang po kasi kalabaw ang gagamitin namin. Pero mahihirapan ang mga kalabaw ninyo. Bigyan din po natin ng pahinga. Yun nga lang, gagabihin lang po tayo. Ayos na po yun, Father. Kapag kasi hindi tayo nakauwi, masisira ang simbang gabi. Baka madismaya din po ang mga taong nagsisimba. Sangayon po ako, Father. Kailangan po talaga natin umuwi. Kung sa bagay, may mga punto kayo. Kung ganon, sige. Kausapin ko na lang po ang mga kasama ko. Sige, maraming salamat, ha? Yun nga ang ginawa namin. May mga kalabaw silang may mga nakasabit na karosa. Doon kami sumakay at syempre mabagal yon. Bale 2 kalabaw yung ginamit namin. 3 kami ni Father sa isang karosa at 3 rin ang sa kabila. Kasama na ang driver ng sasakyan namin. Tulad ng inaasahan, inabutan kami ng dilim sa daan. Nagbigay naman ng paalala ang mga nakasakay sa kalabaw na huwag masyadong maingay dahil nga delikado ang lugar kapag gabi. Sumunod naman kami doon. Hanggang sa hindi nagtagal, nakarinig na naman kami ng tunog na parang nabibiyak na lupa. Ayan na naman ang tunog na yan. Kaya nga may abok na naman kaya. Wala tayong laban sa sitwasyon natin ngayon. Hindi lang yun ang nangyari noon. Dahil maging ang nakasakay sa ibabaw ng kalabaw, biglang nagpalit ng anyo. Tumatawa pa ang mga ito habang tinatawag si Father. Iniinsulto kung paano ba raw siya iligtas ng Panginoon na parang napaniwalaan niya. Father, anong gagawin natin? Siguradong mananakit po ang mga yan. Hindi mangyayari, boys. Basta kumalma lang kayo. Pero Father, nandiyan na sila Teka, yung ipit ko. Huwag masyadong matakot. Sandata nila yan. Kalma lang. Ay nako, Father. Ano? Kaya mo ba? Handa ka na ba? Manong Boy? Mahal ka ng Diyos, Father. Kasi ang totoo niya, umaandar pa ang sasakyan niyo. Pero mukhang hindi sapat ang pagmamahal ni Lord sa'yo. Kasi kita mo naman kung nasa ang sitwasyon ka. Sa tingin niyo ba, hindi ako naghanda ngayon? Maaring pari ako sa paningin ninyo. Pero alam niyong nandun pa rin ang katotohanan na dati akong mananugis. At huwag ka lang magpanggap pa bilang si Boy. Dahil alam kong hindi ikaw yan.
Pinatay mo ang tunay na may-ari ng katawan na yan. Nagkamali ka ng taong ginigipit mo sa sitwasyon ngayon. Nagulat ako noon dahil may hawak siyang kakaibang latigo. At mas nagulat ako nang mailawan ang pagbabago ng anyo ni Manong Boy sa pagiging aswang. Ako naman, inihanda ang ipit na hawak ko dahil yun lang talaga ang maaasahan ko sa lahat. Nang sumunggab naman ang aswang, sinalubong ito ni Father ng buntot pagi. Malinaw na sa pagkakataong yon. Matapos kong marinig ang lahat, marami palang alam si Father tungkol sa kanila. At doon ko nasaksihan ang pakikipaglaban niya sa aswang. Si Father, yan yung kumilos. May pari palang lumalaban. Ano ba pinagsasabi mo, Jason? Nakuha mo ba mang ganyan? Kailangan natin tulungan si Father. Paano? Hindi ko alam, pero itong ipit. Pero biglang may dumating na tricycle noon at may mga abwak sa ilalim ng lupa ang nakita naming gumagalaw papunta roon. Parang ang bilis ng pangyayari dahil mula sa tricycle, may babaeng bumaba at sumalubong sa mga abwak paahon sa lupa. Nagulat ako nang makilala ito sa liwanag ng ilaw ng tricycle. At si Carmela yon. Walang iya. Si Carmela ba yan? Oo, pero si Father. Kaharap siya ni Manong Boy. Ano yan? Pari na may hawak na buntot pagi? Hindi ka naaalibadbaran sa sarili mo, ha? Bakit ako maaalibadbaran sa sarili kong ginagawa kung kampon ng dilim ang gusto kong puksain ngayong gabi? Kasalanan para sa isang pari ang manakit ng kapwa. Hindi kita kapwa. Kampon ka ng dilim. Father! Nakahanda na ho yung tricycle! Huwag niyong hayaang makaalis ang tricycle nila. Kunin ang ibang mga nasa karosa. Pero nakikilos na ang mga ito. Mabilis na kumilos si Carmela para dumipensa. Tapos si Manong Boy bilang aswang noon ay parang biglang nakaramdam ng sakit sa sarili. Nagsuka ito ng nagsuka hanggang sa nagsalita na si Father. Tumaliwas ka kasi ng paniniwala, kaya humantong ka sa ganyan. At kung sa akala mo, naiisahan mo ko. Hindi siyempre. Dahil kahit kailan agor, hindi mo ko mauutakan. Kahit sinuot ko ng kasuotan ng Panginoon na sa akala mo, wala na sa akin ang kakayahan kong iyon. Nagkakamali ka. Dahil hindi yung tinanggal ng Diyos sa akin, kahit na isa akong tagalingkod niya. Alam niya, anumang oras, gagamitin ko ito. At isa pa, ang kakayahang ito, galing din naman sa kanya. Dahil hindi niya hayaang manatili ito sa akin, kung gagamitin ko lang sa kasamaan. Itong nangyari sa akin. Alam kong kampon din ito ng dilim. Ngunit hindi ako ang gumawa niyan. Sumuko ka na lang kung ayaw mong mapuruhan. Ah! Hindi mo ako matatalo doon. Magtutuos ulit tayo! Biglang lumublob sa lupa ang aswang noon. Kitang-kita ko ang mabilis na paglayo nito base sa galaw ng lupa. Nang makita ng ibang aswang na umalis siya, umalis din ang mga ito. Ang nakakakilabot lang sa nasaksihan ko dahil parang may uod na lumabas sa tiyan ng aswang. Tumakas sila, Father. Ano po ba nangyari sa kanya? Bakit po siya nagsusuka? Pinabarang siya. Yun ang mas matindi nilang kalaban. Dahil malayo sila sa taong bumabarang sa kanila. At mahirap silang umatake pabalik. Father, bakit may buntot pagi ka po? Hindi po ba yan bawal hawakan? Hindi. Lalo na kung maraming buhay ang dapat iligtas nito. Umalis na sila, Father. Tara na po, magsiksika na lang po tayo sa tricycle. Sige, Carmela. Maraming salamat. Sa tulong ni Carmela, nakaalis kami sa lugar na yon. Nakauwi kami ng ligtas lahat at pagdating namin, labis na nag-aalala si Sister Enoda nang salubungin niya kami. Nakita niyang may mga sugat kami sa ulo at may dugo ang damit na suot ni Father. Naku po, Father. Ano po nangyari
nangyayari sa inyo? Bakit ganyan yung sitwasyon nyo at bakit po kayo naka-tricycle? Nadisgrasya kami. At sa awa ng Diyos, walang may napuruhan. Naku naman, salamat naman po, Father, at nakabalik po kayo kung ganon. Carmela, pwede ba kita makausap? Oo naman, sige. Walang problema. Saan mo ba gusto? Sa labas tayo. May gusto lang akong itanong. Oo, sige. Hindi ko na kasi kayang manahimik na lang. Gusto ko kasing may maintindihan pa. Kaya inaya ko na lang si Carmela sa labas. Alam kong magpapahinga na dapat siya. Pero ang plano ko naman ay bilisan na lang. Oh, Cedric, nandito na tayo. Ano ba yung gusto mong sabihin o itanong? Gusto ko lang maintindihan. Ikaw yung tinatawagan ni Father bilang rescue, di ba? Oo, kaya nga ako dumating, di ba? Sa dami ng rescue na dapat tawagan, ikaw talaga yung naisip niya? Gusto ko lang malinawan kung bakit. Apo kasi ako ng albularyo, Cedric. Patay na yung lolo kong ganon. At apo rin ako ng mambabarang. At nararamdaman ko yung presensya ng lola ko sa'yo noon. Pero hindi na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Para kasing nagkita na kayo ng lola ko at bibinigay siya sa inyo. Meron bang matandang babae kayong tinulungan? Meron. Ito yung binigay niyang ipit. Ipit? Patingin nga ako niyan. Parang kamukha to ng ipit ko noon Pero hindi ito yung bigay niya. Ha? Paano hindi naman? Teka nga muna. Hindi ba't nakita mo to? Kinuha ito ni Sister Enoda para ibigay kay Father. Papatignan niya raw. Hindi ko nakitang kinuha niya to. Bastang masasabi ko lang, binalik niya yan na hindi nakagaya nung dati. Anong ibig mong sabihin? Proteksyon kasi yung binigay sa inyo ng lola ko. Pero oo, bawal yun sa simbahan dahil galing yun sa alagad ng dilim. Pero nung naramdaman ko yung presensya niya sa inyo noon, nung gabing inatake kayo, hindi pa rin yun makakalapit. Hindi kayo masasaktan ng aswang kapag sinugod kayo dahil may harang. Ngayon, wala na. Hindi ko na nararamdaman Teka nga sandali. Bakit parang nandun ka nung gabing yun sa mga sinasabi mo dyan? Ako kasi yung naghagis ng palakol. So ibig sabihin nakita mo talaga kami? Oo, at kitang-kita ko nga kung gaano kayo kaduwag Naku, nakakahiya naman. Pero ito pa, yung tungkol kay Father. Manunugi siya nung kabataan niya ayon sa kwento. Nakilala ko lang naman siya na pari na Sinabi sa akin ng lola ko na kapatid siya ng lolo ko. At kakilala niya yung aswang? Matagal na naming hinahanap kung sino yung leader ng mga abwak na yan. Nagtatago kasi yun sa anyo ng ibang tao na biniktima na niya. Nagpapanggap na mabait o di kaya isa rin sa mga kalaban nila. Nagpapanggap din silang manggagamot. Hindi ba malalaman kung sino yung aswang at sino yung hindi? Kung sa lahat ng pagkakataon magaling mangilati sa mga tulad naming mga manunugis, kung sino ang aswang at hindi, di dapat wala ng aswang ngayon. Hindi sa lahat ng pagkakataon natatalo sila. May pagkakataon din na sila at kami ang dehado. Kaya nga utakan na lang, di ba? Hindi na pala ito yung ipit na yun. Ibig sabihin, kinuha na talaga yun ni Sister Enoda. Pero saan kaya siya kumuha ng kapalit nito? Kumuha ka ng kalamansi tapos pigaan mo yan. Malalaman mo kung saan siya kumuha ng pamalit. At saka dahil sinabi mo yan, manmanan mo siya. At dapat magduda ka na. Pero madre siya, di ba? Paano kung huwad lang? Paanong huwad? Malay mo, hindi na siya si Sister Enoda na kilala mo. Napaisip ako sa sinabi niya. Posible nga kasi yon. Umalis din siya agad nun pagkatapos naming mag-usap. Hindi na namin siya hinatid dahil kasama niya ang driver ng tricycle. Nung hapon na naman, kumakalma lang ako habang kumakain. Pero ang isip ko ay tungkol na kay Sister Enoda. Nung gabing yon, hindi ko siya makikitaan ng kakaiba. Kaya sumapit pa ang madaling araw noon para isagawa ulit ang simbang gabi. Habang nagmimisa naman, namataan ko sa gitna ang babaeng binarang sa karinderya. Hindi ko man nakitang may ginawa siyang masama,
Pero hindi ko maiwasang kabahan noon. Tapos, kung kailang nakaluwag ang obligasyon ko, hindi ko inasahan na lumipat pala talaga siya ng pwesto at doon nagtama ulit ang paningin naming dalawa. Parang saglit lang nangyari yon. Siguro nawala ako sa wisyo at napasunod ako sa babaeng yon na hindi ko namamalayan. Cedric! Uy! Saan ka pupunta? Cedric! Ano? Kailangan tayo sa loob. Bakit ka lumabas? Kung hindi ka nakita ni Lola, hindi ko alam kung nasan ka. Jason, hindi ko alam kung bakit ako nandito. Ha? Oo, buti tinawag mo ako. Wala ako sa sarili ko nung ginagawa ko yun. Ngayon ko lang napansin na nandito ako. Tsaka, teka. Pagtingin ko sa unahan ko, wala na ang babae na alam kong sinundan ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Tapos, ang matanda lang noon na papalapit ang nakita ko. Dinaig ka ng aswang dahil alam niya na wala sa'yo ang proteksyon ko. Pero ito ulit, bibigyan ko kayo. Lola, maganda umaga ho. Pasensya na po na wala po namin yung ipit mo ha. Huwag kang mag-alala at bibigyan ko ulit kayo. Ito kwintas naman, para lagi sa katawan nyo yan. At huwag yun ang ipapaalam kahit kanino. Panlaban po ba ito sa aswang? Oo, iho. Umiinit yan kapag nag-anyong halimaw ang aswang na malapit lang sa inyo. Kapag nakaramdam kayo ng ganyan sabihin nyo agad kay Pader. Nakaligtas ako sa muntikang panganib na yon. Totoo nga na kapag mabuting tao ka, mahal ka talaga ng Diyos. Nakabalik pa ako sa seremonya noon at napatapos ko ang misa sa gabing yon. Tapos nang lumiwanag na habang kumakain, nagpatuloy ako sa pakikiramdam. Maayos pa rin si Sister Enoda. Walang kahina-hinala sa mga kilos niya. Nagpatuloy lang ako sa pagkain, pero ang kilay ko noon, magkasalubong talaga habang nag-iisip. Magandang umaga po! Mais po kayo dyan! Mainit pa po to! Carmela! Oh, Cedric, bibili ka ng mais? Hindi, dito ko na lang kakainin. Kumusta ka naman? Muntik na naman ako madali kagabi. Tapos binigay ito ng lola mo. Ito. Mabuti naman. Huwag mo nang iwawala yan ha. Oo, sinabi rin niya kung paano ko gagamitin. Oh, ito na yung mais mo. Binigay ko na sa'yo yung malaki. O sige, salamat ha. Pero Carmela, wala talaga ako napapansin kay Sister Enoda. Magaling kasing magpanggap ang mga aswang, kaya magdoble ingat ka pa rin. Uy, Cedric! Akala ko na wala ka na naman. Eto, bumibili kasi ako ng mais Magandang umaga, Carmela. Magandang umaga din. May tanong ako, Carmela. Ano naman yun? May boyfriend ka ba? Uy, ang aga mo naman mangganyan, Jason. Nagtatanong lang naman. Wala akong boyfriend. May magkakagusto pa ba sa akin kung bawat taong nakakausap ko, magbibigay ako ng babala? Grabe ka naman sa sarili mo. Siyempre naman meron, no? Tsaka saka na ako maggaganyan kapag tapos na yung problema ng bayang to sa mga aswang. May balita pa naman ngayon na may nabiktima raw kagabi. Patay? Oo, patay daw. Wakwak daw ang tiyan Kaya kayo, umiwas kayo sa lupa kapag nandito kayo. Marami pala talagang aswang dito, no? Akalain mo, pati kami, muntik ng maihaw. Oo, kaya mamaya na yung ligaw na yan. Aswang mo na yung dapat ihawin. O ito, mais. Asus! Selos ka lang, kasi ako ang nagtanong. Ano selos pinagsasabi mo dyan? Gumagawa ka na naman ng kwento Carmela, maniwala ka. Gusto ka talaga niyan. Gumagala ang mata niya tuwing simbang gabi. Inaasahan niyang nandun ka. Maniwala ka dyan. Hindi yan totoo, no? Gumagala yung paning ko tuwing misa kasi nga may nararamdaman akong kakaiba. Kagaya kanina, kakaiba yung babaeng binarang. Binarang ng lola ko yun kasi alam niyang aswang. Nilabanan din yun ng leader nila kaya mabilis lang natunto ni lola kung sino siya. Ibig sabihin yung aswang na yun, mambabarang din?
Di kakayahan lang silang kontrahin yung barang. Nako, muntik pa maging pabor kasi iniisip namin manggagamot siya eh. Yun kasi talaga yung estilo nila para mabiktima ka. Papakitaan ka ng galing na sa tingin nila mamamangha ka, pero kabaliktaran pala yun. Teka lang, nasaan na yung bayad mo sa mais? Oo nga pala. Ayan, delikado yan. Kwento-kwento ka hanggang sa makalimutan mo ang bayad para makalibre siya. Baliw, anong kala mo sa akin? Ganong kasuga pa sa libre? Malay natin. Baliw ka talaga. Carmela, eto. Pero yung seryoso, ikaw ba, Cedric? Anong ako? May nobya ka ba? Ha? Napatingin ako sa simbahan pagkatapos niyang itanong yon. Natawa naman si Jason at si Carmela ay seryoso lang na nakatitig sa akin. Maya-maya pa, napansin ko ang galaw ng labi niyang natatawa. Kaya naintindihan ko agad na nang-aasar lang siya. Sus, wala pa nga mahanap eh. Bakit mo naman natanong? Gusto mo ba? Oo. O yan na nga, nagsimula na. Buhay pa yung mga aswang eh. Aba teka, bakit parang tunog assurance yan? Lakas mong gumanti ah. Paano kung assurance ngayon? Hindi gumanti ka rin. Baka sa gantihan na yan, handong tayo dun. Ayaw mo ba? Depende sa sitwasyon. Kung saan handong tong usapan na to. Sandali, ako unang nagtanong eh. Kasalanan mo. Nangunguna ka eh. Naging masaya naman ang usapan namin noon nang biglang sumulpot ang mama na dinala namin sa ospital. Sinabi nito na may nakita raw siyang kakaiba at kaming 3 raw ay mamamatay. Kinilabutan naman ako sa sinabi niya at napatingin sa 2 kong kasama. Pagbalik namin sa loob noon, nakasalubong ko si Sister Enoda. Pinakiramdaman ko ang kwintas pero wala. Pero sa pagkakataong yon, iba na ang tingin niya sa akin. Sister, bakit ho? Nasa si Jason? Nagbanyo lang po siya. Ibig sabihin, ikaw lang ang nandito. Siguro. Bakit ho? Hindi ako nakailag noon. Mabilis akong nawalan ng malay matapos niyang ipokpok sa ulo ko ang matigas na bagay na hawak niya. Nang magising naman ako noon, sobrang init ng kwintas ko at narinig ko ang mga boses. Eto na! Pwede mo namang ibalik sa akin yung anak ko? Kulang pa yan. Nasaan ang isa? Yung binigyan ulit ng kwintas, sabi mo. Ang usapan natin kahit isa lang sa kanila. Ngunit gusto ko 3. Yung babae, ito, at ang kasama nito. Pero mahirap hulihin yung babae. Alam mo naman kung gaano ka-utak yun. At bakit mo ba to sa akin ginagawa? Dahil ikaw ang may malalang sikreto sa lahat ng taong banal na alam ko. Isa kang madre, pero may anak ka. Dahil sa kahayupan mo, kaya ako nagkaanak. May anak ka pa rin at kasalanan niya sa Diyos. Itong ginawa mo, kasalanan mo yan sa Kanya. Kaya nga lubos-lubosin mo na ang paggawa ng mali. Akong bahala sa'yo. Bibigyan kita ng ikaaangat mo sa buhay. Ayaw mo ba nun? Nawindang ako sa nalaman ko noon. Si Sister Enoda, may anak. Ang dami kong tanong noon kung paano nangyari. Kung gaano na siya katagal sa kumbento at kung gaano na niya katagal na nakilala si Father Dom. Pero sa kabila ng sitwasyon na yon, sinikap kong makatakas. Mahirap makawala sa pagkakatali. Pero nang umalis ang aswang noon, binalikan ako ni Sister Enoda sa loob ng silid na yon. At kitang-kita ko na luhaan siya. Sister, Patawarin mo ko. tutulungan po kita. Wala nang pag-asa na ibalik sa inyo yung anak mo. Narinig mo? Oo, at hindi po kita inuhusgahan. Kaya pakawalan niyo po ako dito. Hanapin po natin yung anak niyo. Alam ko kung nasan siya. Kung ganun ho, kukunin po natin. Tutulungan po kita. Mahal ka po ng Diyos, sister. At higit po sa lahat, mahal ka po ng anak mo. Kung mawala ka po sa kanila,
Bumalik ka po sa amin. Hindi ko alam. Bahala na. Mabilis siyang lumapit sa akin noon at kinalagan ako ng tali. Umiiyak siya noon na parang nagmatigas na lang sa pagsuway sa kagustuhan ng aswang. Siya ang nanguna sa daan palabas. Pero tila sikretong daan yon. At paglabas namin, nakita ko agad si Carmela at ang matanda. Pati si Jason na may hawak na bata at si Father ay naroon din. Anong meron? Nakuha niyo siya? Opo, sister. Jason, ibigay mo na. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang anak ko. Father, patawarin mo po ako. Naiintindihan kita, Enoda. Ngayon, tara na. Panahon na. Pare-parehong naghanda ang lahat. Kahit ako, binigyan ni Carmela ng sandata noon laban sa aswang. May mga gasolina silang dala at tumulong ako para buhusan ang paligid ng lugar na yon. Tila malaking pasilidad pero gawa sa kahoy lamang yon. At tila namataan ng mga aswang ang plano namin. Kaya nagsimula na ang mga tunog nun sa lupa at doon kami mas naghanda. Sindihan nyo na. Panahon na para puksain ang kampon ni Satanas. Mga animal kayo! Ngayon na! Sige po, Father. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mabilis na nag-an yung aswang si Manong Boy noon. Agad na nagliyab din ang parting binuhusan namin ng gasolina. Naglaban ulit si Father Dom at ang aswang. Tapos, tumulong si Carmela. Samahan mo si Sister Cedric. Tapos ikaw, Jason, tilola ka. Alalayan mo siya. Sister, umalis na po kayo. Kaya niyo na ba dyan? Father, mag-ingat po kayo. Sige na, sister. Umalis na kayo. Naghihintay ang tricycle sa labas. Habang naglalakad palayo, nakalingon ako kay Father at Carmela na hinarap ang pinunong aswang. Sa ibang direksyon naman nun napunta ang matanda at si Jason. Habang tumatakas kami nun ni Sister, may gumagalaw naman sa lupa at lumalapit papunta sa amin. Naghanda naman ako kahit matinding panginginig yun sa katawan ko. Nang lumabas na ang aswang na yon, nanakot pa ito sa harapan namin at tumawa. Pero nilabas ko ang punyel na dala ko. At nang umatake ito sa amin, biglang umatras ito na parang may humarang. Ano nangyari? Baka yung kwintas ko. Hindi siya makalapit kapag nasaan yung aswang siya. Mainit din po kasi ito eh. Diyos ko po, sumabog na nga. Nako, ano po yung sumabog? Isa yun sa plano namin para mabawi ka. Pati na rin ang anak ko. Nagbago lang ang isip ko, Cedric. Nagbalik loob ako sa kanila at sinabi kay Father ang ginawa ko. Sinabi ko na rin ang tungkol sa anak ko kaya gumawa kami ng plano. Ang aswang sa harap namin noon, biglang napayakap sa lupa. Nahihirapan ito na parang may naglilikha ng sakit dito. Maya-maya pa, nagsuka ito at lumabas ang mga lumilipad na insekto. Sinamantala namin ang pagkakataong yun at tumakas na kami. Pagdating naman namin sa tricycle, agad kaming sumakay. Tapos, biglang may nakasunod din pala at yun ay si Father at Carmela. Nag-aalala naman ako dahil wala si Jason. Teka, nasan si Jason? Nasa isang tricycle na siya. Kasama niya si Lola kaya tara na. Natalo na ba yun? Si Lola nang bahala sa kanila. Sakay na agad! Larga na! Father, ayos ka lang po ba? May sugat po ba kayo? Ayos lang ako. Umalis na tayo dito habang nahihirapan pa ang halos sa kanila. Sakay ng tricycle ay umalis kami roon. Mabilis ang patakbo nito kahit may nakasunod at tinatapunan lang ito ni Carmela ng asin. Pagkarating sa simbahan, sinalubong kami ng ibang sakristan. Nagpasalamat ang mga ito nang makita nila akong ligtas. Hindi naman nagtagal, may mga dumating pa. Hindi ko akalain na 3 tricycle pa yon at nagulat ako nang malamang manunugis ang iba. Hindi ko akalain na makakaapak ako dito sa loob ng simbahan. Huwag ka lang pong gumawa ng masama sa mga mabubuti, manang. Tanggap ka po ng simbahan.
Maraming salamat po, Father. Ang galing ng protection, Lola. Hindi ako malapitan ng mga aswang. Sa akin din, hindi sila makalapit. Pero tapos na po ba? Wala na po bang problema? Kung may matira man doon, magpakalayo-layo na sila. Dahil hindi ako pari lang. Tagapuksa rin ako ng aswang. Simula ng engkwentro na yon, parang tumigil na rin ang mga weirdo kong pakiramdam sa paligid. Nagpatuloy lang kami noon sa pagsiserbisyo sa mga tao, lalo na sa simbang gabi. At dahil tapos na, doon ko naman pinagtuunan ng pansin si Carmela. Carmela, pabili nga ako ng mais. Yung may buhok o wala? Yung may buhok. Ano bang gusto mo? Kulot o straight? Yung kulot sana. Ay nako. O ito, pili ka na lang. Kulot lahat yan. Palibre naman ng mais, Cedric. Oh, sumulpot ka na naman. Bakit? Dumidiskarte ka na ba dyan? Dumidiskarte ba saan? Balak daw niya manligaw sa'yo. Kasi, puksa na ang mga aswang. Oh, talaga ba? Di galingan mo kung ganon, Cedric. Teka, ba't ako? Napakamot na lang ako sa ulo sa sinabi niya. Ginawa ko yun kay Carmela. Pero 1 taon ko ring sinuyo bago ko nakuha ang matamis na oo niya. Nang ginusto kong magbagong buhay, umalis na din ako sa simbahan noon. Nag-aral na ako sa syudad, pero sa probinsya pa rin na yun ang uwi ko. Kasi nga taga roon ang mahal na iniwan ko, si Carmela. Pagbalik ko ay binisita ko agad si Father. At syempre si Jason na rin. Kamusta naman ang pag-aaral mo doon, Cedric? Ayos naman po, Father. Kaunting tiis na lang, makakapagtapos na din po ako. Mahal ka ng Diyos, anak. Talagang ibibigay niya ang hiling mo. Dahil malinis ang hangarin mo sa buhay. Salamat po, Father. Ang dami ko po natutunan sa inyo. Ano man ang natututunan mo sa akin, turo lang din yun ng Diyos sa akin. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo roon. Kamusta naman kayo ni Carmela? Maayos naman po kami. Planado yung lahat ng gusto namin marating sa buhay. Tama yan. Sulitin niyo muna ang pagkakataong mangarap at sikaping matupad. Gagaan ang buhay niyo kapag nakuha niyo lahat ng yan. Hoy, Cedric, ano na? Nagmamadali na si Jason, oh. Sige na, umalis na kayo. Mag-ingat kayo doon, ha. Liblib yun. O sige po, Father. Una na po kami. Salamat sa pagpayag, Father, ah. Miss na miss ko na ang kaibigan ko, eh. Walang anuman. Malaya kaming puntahan noon ang bawat sulok ng bayan. Malaki na rin ang pinagbago noon. At halos lahat ng kalsada, naging sementado na rin. Nadagdagan na rin ng mga gusali at hindi na ito nahuhuli sa ibang bayan. Kaya talagang naging ligtas lalo ang lugar dahil sa ganon. Sa ngayon, Miss Claire, may ilang taon na rin ang nakalipas. May maayos na pamumuhay na rin po kami ni Carmela. Kasama ng 2 naming anak na nasa elementarya ang bunso at senior high school na rin po ang panganay. Puro sila babae at mapagmahal sa mga magulang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Claire. Maraming salamat po sa pag-ere nito. At congratulations po sa success ninyo ngayon. Advanced Merry Christmas na rin sa lahat ng mga nakikinig. Ako po muli ito, si Cedric. Lubos na gumagalang.